Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 16, talata 21 hanggang 28. Ito po ay tungkol sa unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailanmay hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ang magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala na isang tao makantan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili, ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito mga kapatid ay ito po ay tungkol sa pagpapahayag ng ating Panginoon sa Kanyang daranasin, no? Sa pagpunta po sa lugar po ng Jerusalem. Kasi alam naman natin mga kapatid na bago pa ipinadala ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo ay alam niya na yung mission niya. Alam niya na yung daranas niyang hirap, yung kakaharapin niya dito po sa mundo. Kaya bilang tayo rin ay naglilingkod sa Panginoon, dapat alam din natin yung pinapasukan natin na misyon. Alam natin ano ba yung purpose, bakit tayo tinawag, ano ba yung purpose, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, bakit tayo nangangaral, kung ikaw ay mga awit, kumakanta, tumutugtog, o manggagawa ng Panginoon sa kanyang ubusan. Napakalaga na alam natin yung ating mga responsibilidad, alam natin yung ating mga tungkulin. Para ano mga kapatid? Para pag may pinagawa sa iyo, hindi ka magrereklamo, di ba? Di ba? At least alam mo yung ginagawa mo, alam natin yung mga responsibilidad, yung mga accountability natin sa paglilingkod sa Panginoon na ito yung daranasin natin, ito yung kakaharapin natin. Kaya nga kahit sa mga ibang account sa Bible, may kita natin na sinasabi ni Lord na kung sino man yung gusto maglingkod sa akin, kaya dito mababasa rin natin, di ba? Kailangan na kalimutan niya yung kanyang sarili. Meron naman sinasabi na mabuti pa yung asong gubat, yung mga ibon, di ba? May pugad, may lungga, yung asong gubat, pero yung anak ng tao, wala man lang mapagpahingahan. So doon pa lang, sa mga gusto naglilingkod sa Panginoon, dapat alam natin na sa paglilingkod, hindi puro sarap, hindi puro masaya, hindi puro answer prayer, o kaya mga pagpapala, yung iniisip natin sa mga material na mga bagay. Diba? Kasi much more tayo sa pagpapalang spiritual, hindi sa mga bagay na material. Kaya may kita natin dito kapag hindi maliwanag no, sa isip natin yung ating mga tungkulin, yung ating paglilingkod sa Panginoon, ay malamang baka magreklamo tayo. No? Kaya maraming mga tao na habang naglilingkod sa Panginoon ay nagrereklamo. Kasi bakit? Kasi hindi nila alam na hindi maliwanag sa kanilang mga kaisipan na ito'y parte, bahagi ng paglilingkod sa Panginoon. Diba? Yung mga suffering na yan, yung mga hardship, diba? Yung pag-aalipusta ng mga tao, diba? Yung mga discouragement, yung mga negative na mga feedback na maririnig natin. Kaya nga sabi ni San Pablo, hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. Ang mahalaga lang, gawin natin yung ating tungkulin. No? Mas maganda yung
sinasabihan ka ng hindi maganda dahil sa paggawa mo ng mabuti, di ba? Hindi yung negatibo ang sinasabi sa iyo kasi nga negatibo yung ginagawa mo, di ba? Kasi may mga tao talaga na kahit maganda yung gagawin mo, mabuti naman yung ginagawa mo, talagang sisirain ka dahil nandun yung inggit, di ba? Dahil ayaw nilang malamangan, ayaw nilang masapawan, no? Dahil sa kanilang pride, dahil sa kanilang kayabangan, kaya gagawa ng kwento yan. So okay lang yon, di ba? Yung magtiis ka, yung siraan ka dahil sa paggawa mo na mabuti, hindi yung nasisiraan ka dahil sa sarili nating kagagawan, no? Dahil sa hindi maganda yung ginagawa natin. Kaya dito, part talaga kasi sa paglilingkod yun. Kaya sa ating Panginoong Hesus, maliwanag sa kanyang isip, sa kanyang puso, yung mission niya dito po sa mundong ito, na talagang daranas po siya ng pasakit at ng hirap. Kaya alam niya susuungin niya ito Kaya nga sa kabila niyon, handa niyang harapin. Kasi ito yung mission niya, ito yung kalooban ng Ama na dapat mangyari. So ganun din sa atin mga kapatid. Hindi pwede na sabihin na maglilingkod lang tayo sa Panginoon kapag bed of process, no? Pag maganda, komportable, kapag benefit sa atin, di ba? Sa totoo lang naman, kahit yung mga sufferings na yan, benepisyo nga rin sa atin yan Di ba? Yung mga hardship na yan, yung mga persecution na yan, sa totoo lang, benefit sa atin yan. Kasi bakit? Yan tumatatag, yung tumitibay yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Diyan tayo na mas lalong lumalapit yung ating relasyon sa Diyos. Di ba? Sa mga bagay na nangyayari niyan. Minsan pag maganda yung mga nangyari sa buhay natin, hindi naman tayo diyan tumatatag, hindi naman tayo diyan tumitibay yung pananalig natin sa Panginoon. Kundi yung tiwala talaga natin, dumarating yan at tumitibay kapag sa mga sitwasyon na parang hirap tayo. Parang nawawalan tayo ng pag-asa. No? Parang sa mga sitwasyon na parang ang hirap solusyonan yung mga problema, yung mga pinagdaraan natin sa buhay. Pero doon talaga lumilitaw, doon talaga lumalabas yung tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya dito makikita natin mga kapatid, no, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, sa mapunong pari, sa mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling bubuhayin. Alam ng Panginoon na mamamatay siya, pero siyempre, alam niya rin na mabubuhay siya. Di ba? So, wala ka naman dapat ikatakot di ba? Bakit ka matatakot mamatay kung mabubuhay ka rin naman, di ba? Mahirap lang naman din pag namatay ka tapos na, di ba? So sa atin bilang mananampalataya sa Panginoon, kung paano ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay, tayo rin naman ay muling bubuhayin, no? Sa huling panahon, sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo muling bubuhayin naman So anong ikinatatakot nating mamatay? Di ba? Kung alam mo naman na bubuhayin ka. So ano yun biyaya pa nga maituturing yun di ba? Wala kang talo doon, no? Mamamatay ka lang naman tapos mabubuhay ka, di ba? Walang talo doon, mga kapatid. Yung mahirap yung pag namatay ka at magkaroon ka na ng total, no? Yung separation sa Panginoon. Yung total na kamatayan sa spiritual, yung ma-separate tayo sa Panginoon, yun ang nakakatakot mga kapatid na mangyari, no? Matapos tayong mamatay, ay ang ating daranasin ay yung judgment ng Panginoon. Kung tayo naman ay naglilingkod kay Lord, at bahagi lang naman yan ng sakripisyo, no? Bilang pagtatawag sa atin ng Panginoon, yung pagpapasakit, di ba? Na hinihingi ng pagiging lingkod ng Diyos, benepisyo pa rin naman sa atin yun mga kapatid. No? Dapat maging kagalakan ng puso natin na gawin yun. Kasi nga kung ang ating Panginoong Hesukristo, dinanas niya yun, hindi siya naging exempted no, sa kamatayan, sa paghihirap, tayo rin, di ba? Kaya nga walang estudyante na masigit sa kanyang guro. Di ba? Kundi na pinagdaanan ng ating Panginoon yan, siyempre pagdaraanan din naman natin mga kapatid. So dito may kita natin, ang mahalaga doon muli naman siyang bubuhayin. So ano yung ikatatakot mo? Di ba? Kung alam naman natin na sa mga paghihirap, sa mga challenges na dumarating sa buhay natin, alam naman natin na hindi pa hihintulot ng Diyos na tayo ay subukin no, ng higit sa ating kakayanan, at alam naman natin sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin ay siya naman yung tumutulong, nagbibigay ng karunungan at kaalaman sa bawat isa sa atin upang ating mapagtagumpayan, ating
makasurvive, no, sa mga sitwasyon sa buhay natin. Ano ikatatakot natin? Kasi nandun yung tulong ng Diyos eh. Yung kanyang tulong ay sapat. Yung kanyang lakas ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. So bakit tayo matatakot? 'Di ba? Naharapin 'yon kung alam naman natin kasama natin ang Diyos. Kasi kapag kasama natin ang Diyos, sabi nga, walang pagsubok, walang hardship, walang mga ano pa man ng mga negatibo ng mga bagay na pwedeng mag-separate sa atin sa pag-ibig ng Diyos, 'di ba? So nandun yung tulong ng Diyos. Bakit ka matatakot na harapin yung mga pagsubok na 'yan, yung mga problema na 'yan sa buhay, sa paglilingkod natin sa Panginoon? Kaya dito, siyempre, dahil na rin concern din naman si Pedro kasi ayaw niya ring mahiwalay sa ating Panginoong Hesus, kinausap niya, no? Na hindi ito mangyayari, no? Dinala ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag na wang itulot ng Diyos, kailan may hindi iyan mangyayari sa iyo, no? So may kita natin dito, siyempre, hindi alam ni Pedro yung entire na plano ng Diyos no? Kaya sabi niya hindi ito pahihintulot ng Diyos, hindi dahil hindi pahihintulot ng Diyos, pag talaga kasi ng plano ng Diyos 'yon. So ibig sabihin mangyayari 'yon. Do pinapakita lang mga kapatid na may mga bagay sa buhay natin na kahit anong hadlang natin, anong pilit natin na hindi mangyayari, kapag ito itinakda na ng Diyos at plinano na ng Panginoon, kahit anong pigil natin, kahit anong gawin man natin, mangyayari yan mga kapatid. 'Di ba? Kahit ipag-pray mo pa yan, kung naitakda na talaga ng Diyos yan, 'di ba? Kung pag ang tao may sakit at talagang oras niya nang mamatay, kahit anong gawin mo diyan, talagang oras niya na 'di ba? So ang atin na lang is hinihingi diyan yung bigyan tayo ng lakas ng loob ng Diyos, ng tatag ng puso natin, no, na yung acceptance, no, yung pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Di ba? Yung hingin natin doon yung biyaya ng Panginoon na tanggapin yung kanyang kalooban at hindi yung para ipilit yung gusto po nating mangyari. Diba? Hindi ganoon mga kapatid. 'Di ba? Kasi hindi natin kayang pigilan Kasi kailangan mangyari talaga 'yan. Kasi kung hindi mangyayari yung kamatayan ng ating Panginoon, walang kaligtasan. 'Di ba? Kung ang ating Panginoon ay hindi mamamatay at sa ikatlong araw ay hindi muling mabubuhay, walang saysay yung ating pananampalatayang ito. Walang saysay itong ginagawang paglilingkod natin ito sa Panginoon. 'Di ba? Walang kaligtasan at kung hindi siya muling nabuhay, useless itong pananampalatayang nating ito. Diba? Kaya nga tayo nagpapatuloy, nagsusumikap na makasunod sa kalooban, sa plano ng Panginoon. Kasi tayong lahat ay umaasa sa pangako ng Panginoon na kung tayo man ay mamatay, ay muli niya tayong bubuhayin. Diba? Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Diba? So, itong sitwasyon na ito, hindi lang naman ito nangyayari kay Pedro. Minsan sa atin din Diba? Minsan hinahadlangan natin yung kalooban ng Diyos. Diba? Kaya nga kahit kung di ako magkakamali, kay Gamael, sa may Acts, diba? Maraming mga Pariseyo, maraming mga Hudyo na pinagbabawalan yung pangangaral tungkol kay Kristo. Pero sabi ni Gamael, sabi niya, kung hindi sa Diyos yan, hindi yan mananatili, magkakawatak-watak yan. Pero kung sa Diyos talaga yan, sabi niya, magiging tayo pa yung magiging lalabas doon na hinahadlangan natin, yung kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, kinakalaban natin ang Diyos. So, ganun minsan tayo, hindi lang naman si Pedro minsan ganun din, yung mga iniisip natin minsan. Minsan, ito yung plano ng Diyos sa buhay mo. Ito ang gusto ng Diyos na mangyari sa iyo. Pero minsan, question natin, Lord, parang yata alanganin, Lord, parang ganito. Question natin yung pamamaraan. Minsan, yung plano ng Diyos sa buhay natin. Diba? Gusto ng Diyos, mangaral ka ng salita ng Diyos. Pero tayo medyo nagre-reserve sa sarili natin. Di ba? Parang pa natin na, Lord, hindi pa itong tamang time, hindi pa itong tamang oras. Sino ba yung makakapagsabi ng tamang oras? Tayo po ba? Siyempre hindi. Ang makakapagsabi niyan, siyempre ang Diyos. Di ba? Tayo lang mismo minsan yung umiiwas sa plano ng Diyos sa buhay po natin. O kaya sa mga bagay na gusto ipagawa ng Diyos.
Kaya minsan tingnan mo sa mga organisasyon, sa mga ministry, lalo siyempre kung nasa Panginoon tayo, may mga programa minsan yung ministry, di ba? May mga tao minsan question, may mga tao minsan na imbis na mag-cooperate, no, negatibo pa o kaya may mga sinasabi pang hindi magaganda. So matapos sila magreklamo, pagdating ng date na yon, ng araw na yon, ng programa, natuloy din naman, di ba? So sayang lang din yung kanilang pagrereklamo, di ba? Yung mga sama ng loob nila. Kasi bakit? Kasi hindi rin naman nila napigilan natuloy pa rin yung programa ng Diyos di ba? So wala rin namang mangyayari kasi kung kalooban talaga ng Diyos yan, mangyayari at mangyayari yan di ba? So ang atin na lang is sumunod na lang tayo, di ba? Sumunod tayo na maluwag sa puso natin kung ito naman ay para sa ikabubuti na nakararami, ikabubuti ng lahat, bakit natin nahadlangan, di ba? Kasi minsan, ang gusto kasi nating mangyari, yung gusto natin at hindi yung gusto ng Diyos. Siyempre, yung kalooban ng Diyos malayo sa kalooban natin. Kaya nga contradicting no? Kaya nga kailangan tayo mga naglilingkod sa Diyos, ipasubmit natin yung kalooban natin sa Diyos para hindi mag-contradict. Di ba? Nagko-contradict lang naman yan pag hindi natin isasubmit yung sarili nating kalooban sa kalooban ng Diyos. Doon nagkakaroon talaga ng problema. So, minsan ganun tayo para tayong si Pedro. No, hinahadlangan natin yung kalooban ng Diyos. Kunyari, yung anak mo gusto mag-serve sa Panginoon, gusto mag-choir, kaya yung asawa mo, husband mo, gusto maglingkod sa Panginoon, pero hinahadlangan natin. 'Di ba? Yung husband mo na dati ay puno ng bisyo, gusto mo magbago ang buhay, nilalagay mo palagi sa prayer request, palagi mo ipinapanalangin, Lord, baguhin niyo po yung husband ko, yung mga anak kong lalaki na mawala na yung bisyo sa buhay nila. Lord, i-bless mo ang aking mga ito na madala ko sa prayer meeting, madala ko sa gawain, makakilala sa iyo, Panginoon. Tapos, nang inabot sila ng Diyos, itong husband mo, yung mga anak mo, yung husband mo, naging preacher, gusto ng Diyos, magpahayag ng salita ng Diyos, yung mga anak mo ay mag-choir. Tapos, ikaw ngayon yung ahadlang. Sabi mo, Lord, ang sabi ko lang naman, Lord, baguhin mo yung mga anak ko, baguhin mo yung husband ko, makakilala sa iyo. Hindi ko naman sinabi, Lord, mag-preach yan, Lord. Hindi ko naman sinabi mga ngaral ng salita mo. So, may kita natin minsan, tayo mismo na nag-pray, at na-answered prayer ka, unexpected pa, di ba? Hindi lang nabago buhay ng husband mo, tinawag pa para mangaral, pero minsan, tayo yung umahadlang, di ba? Yung anak natin gusto mag-choir. O minsan sabi, Lord, sabi ko lang naman, gusto ko lang makasama sila sa prayer meeting, pero hindi ko naman na magkaroon sila ng obligasyon. Kasi alam mo na, pag may mga obligasyon, sakit ng ulo yan minsan Minsan, ayaw natin ng accountability, ayaw natin ng responsibility. Di ba? Inahadlangan natin tayo mismo minsan inahadlangan natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya minsan hingi gusto natin tayo ipagpalain ng Diyos pero hindi tayo pinagpapala yung buhay natin. 'Di ba? Hindi natin nararanasan yung kaginawaan sa buhay. Kasi bakit? Kasi pinipilit natin na mangyari yung kalooban natin kaysa sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Diba? So sino mang nagnanais sumunod sa akin, sabi niya dapat niya itakwil, kalimutan niya yung sarili niya, pasanin yung kanyang krus. Kasi minsan, mahirap talagang sumunod sa Panginoon kung hindi natin kakalimutan ang sarili natin. Diba? Kunyari, kilala ka sa lugar mo, kunyari mayor ka, may posisyon ka, mayaman ka. Tapos siyempre sa mga prayer meeting, sasayaw-sayaw ka, tataas-taas ng kamay. Diba? May hiya ka ngayon sa mga tao. Sabihin, ay nakakahiya, mayor ako. Ay nakakahiya, kilala ako dito sa lugar namin, mayaman ako, ganito, professional ako. Tapos may kita nila, sasayaw-sayaw ako kay Lord. Magtataas, praise the Lord. So minsan, dahil hindi mo makalimutan yung sarili mo, hindi mo ngayon hindi ka makapagpuri sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi iniisip mo yung sarili mo Diba? Hindi ganoon mga kapatid. Sa paglilingkod sa Panginoon, dapat yung mga tao nga gumagawa ng masama hindi nahihiya di ba? Usipin mo, nanloloko na yan, nagnanakaw na, gumagawa na hindi maganda. Pinagmamalaki pa nga nila yung yung kasamaang ginagawa nila Sabihin niya, ako ilang beses na ako ninakaw pero hindi ako nahuhuli, di ba?
Pinagyayabang pa nila eh, no? Tapos sabihin nila, ako, ilan ng babaeng dumating sa buhay ko, yung babae naman, ilan ng mga lalaki dumating sa buhay ko. Pinagmamalaki pa nga nila yung mga ah, kabaliwang ginagawa nila sa buhay nila eh. Diba? Eh, tayo pa, na inano natin is paglilingkod sa Panginoon, pangangaral, pagpupuri sa Kanya. Mahihiya tayo. Mahirapan talaga tayo na sumunod sa Panginoon kung hindi natin kakalimutan yung sarili natin. Kasi siyempre, kunyari, nakatapos ka ng pag-aaral, diba? Tapos nag-full time ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sasabihin ng iba, ay, graduate ka sa ganitong kurso, hindi mo man lang nagamit, tapos nangaral ka lang ng salita ng Diyos. Magkano yung ano mo dyan, natatanggap dyan, di ba? O, hindi ginawa buhay mo dyan, ganito. No, negatibo, yung sabihin ng tao. O kung minsan, pag nakita mo yung mga classmate mo na umasensyo na, di ba? Nakapagtapos na sa mga kurso nila, minsan nahihiya ka pa. Eh pag ganun mga kapatid, ay hindi tayo nararapat na maglingkod sa Panginoon kung ikahihiya natin na sabihin sa mga tao tayo ay naglilingkod sa Kanya. No? Maraming mga taong ganoon eh. Para ikinahihiya nila yung paglilingkod sa Panginoon. Pasanin ang kanyang cross. Ibig sabihin yung responsibility kasi. Pag tinawag ka ng Panginoon, may responsibility ka. No, may cross kang pinapasan sa balikat mo. No, yung responsibilidad mo. At sumunod ka sa akin. Mahirap kasi yung hindi mo kakalimutan ng sarili mo. Tapos ayaw mong bitbitin, ayaw mong buhatin yung responsibilidad. Eh mahirapan talaga tayo sumunod sa Panginoon kung puro tayo iwas ng iwas sa mga responsibilidad sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Eh paano tayo makakasunod ng gano'n? Kasi pag pumasok ka sa paglilingkod, may responsibility talaga. Meron talagang accountability. Ang bawat sasabihin, action, lahat ng gagawin natin, part yan mga kapatid eh. Part yan sa cross na pinapasan po natin. So mahirapan talaga tayo sumunod sa Panginoon. Pag ganun mga kapatid, sapagkat sabi pa doon, ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kasi siyempre, yung mga tao, talaga eh, alam mo yung tao kasi, ang iniisip niya yung iligtas yung sarili niya eh. Diba? Kaya tingnan mo, yung mga tao kapag nakagawa ng kasalanan, isisisi sa iba. Diba? Pag meron siyang maling nagawa, isisisi sa iba. Kasi bakit? Kasi gusto niyang protektahan eh. Diba? Yung sarili niya. Kaya nga maraming tao na nagsisinungaling, naninira ng kapwa. Kasi bakit? Kasi gusto niyang protektahan yung sarili niya. Diba? Tingnan mo, mga tao nga minsan eh, nahuli na nagnakaw eh. Diba? Pero iniiwas pa rin. Sabihin, hindi, wala akong alam dyan. Diba na, yung nadawit na yung pangalan niya dahil sa mga anomalya, di ba? Sabihin, wala akong kinalaman yan. Sa kanila lang yan. Di ba? So, ang tao kasi ililigtas niya yung sarili niya. May yung tao lang na may Kristo, yung tao lang na nakakilala talaga sa Panginoon, yung umaamin ng kanyang mga pagkukulang, ng kanyang pagkakamali, di ba? Pag may nagawa siya na hindi maganda, automatic humingi siya ng tawad, di ba? Inaamin niya yung pagkakamali niya, yung pagkukulang niya, at hindi niya ito isisisi sa iba. No, kaya nga ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit ngayon. Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, ino-offer natin yung buhay natin sa Panginoon. At syempre, pag in-offer natin yung sarili natin sa Panginoon, sabi nga, holy and acceptable. Dapat naman banal at kalugod-lugod sa Kanya. Hindi yung in-offer nga natin sarili natin sa Panginoon, pero hindi naman tayo namumuhay sa kabanalan, hindi naman tayo namumuhay sa katwiran ng Diyos. Eh di wala ring saysay, di ba? Parang ginawa lang nating front lang natin yung paglilingkod sa Panginoon para masabi, mabubuti tayong tao, may takot sa Diyos. Pero ang katotohanan, yung ginagawa naman natin, hindi kalooban ng Panginoon. Yung ginagawa naman natin ay hindi kabutihan, kundi kasamaan. Imbis na ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, yung kalooban pa rin natin, yung nasusunod. Kaya nga sabi doon, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Alam naman natin na kapag ibinigay natin yung buhay natin sa Panginoon, doon talaga tayo makakasumpong ng tunay na buhay. Kasi sabi nga ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin siya yung buhay, siya yung source ng buhay. Kaya nga ang tao na kay Lord, dumanas man ng mga pag-uusig, ng mga problema,
o mga challenges sa buhay, no, nananatiling buhay yan, nananatiling masigla, nananatiling masaya yung kanyang kalooban, panatag yung kanyang isip, yung kanyang puso. Kasi bakit? Kasi ang nagbibigay sa kanya ng buhay, ang nagsusustain ng kanyang buhay, walang iba, ang Panginoon eh. Diba? At hindi lang dito sa mundong ito, kundi pag namatay tayo, makakasigurado tayong mabubuhay tayo, kaspiling at kasama ang ating Panginoon. Sapagkat anong ba ang mapapala na isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? 'Di ba? Kasi sa mundong ito mga kapatid aanuin mo yung mga masasarap na pagkain, kung patay ka naman, 'di ba? Sabi nga, aanuin mo yung damit kung wala ka namang katawan. Aanuin mo yung sapatos at tsinelas kung wala ka namang paa, 'di ba? So, anong saysay niyon eh. Napakalaga yung buhay eh. Yung kayamanan sa mundong ito, sabi niya, makamtan mo man lahat ng kayamanan sa mundong ito pag nawala buhay mo eh. Diba? Kaya nga maraming mga tao, handa nilang ipagpalit yung yaman nila. Basta lang ma-extend yung buhay nila eh. Diba? So makikita mo lang doon mga kapatid na mas malaga yung buhay kaysa sa kayamanan. Kasi hindi mo na may enjoy yung kayamanan no pagpatay ka na eh, 'di ba? Ibang tao na yung magi-enjoy ng pinagpagalan at pinaghirapan mo. Kaya nga dito, kung mawala naman ang buhay mo, ano yung maibabayad mo? Ano yung pwede mong ibalik? Ano yung pwede mong ibigay kapalit ng buhay mo? 'Di ba? Ang buhay natin walang presyo yan eh. Di ba? Hindi ko pwedeng bayaran yung buhay na yung buhay natin na maibalik eh. 'Di ba? So, dito mga kapatid, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyon, gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. So, may kita natin kasi darating talaga ang time eh. Darating ang anak ng tao kasama yung kanyang mga anghel. 'Di ba? At yung mga tao na namuhay ayon sa kanyang kalooban, yung mga taong pagparito ng ating Panginoon ay nananatiling nananampalataya, matatag at naglilingkod sa Panginoon, ay tatanggap naman ng gantimpala. Kaya pinapakita dito ng lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, ito'y may saysay, ito'y may kabuluhan, mayroong magandang patutunguhan. Kaya nga sabi ni San Pablo, our labor is not in vain. Ang ating paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon, ito'y hindi nasasayang. Diba? Kundi may mabuti talagang mangyayari sa bawat isa sa atin kung hindi lang tayo manghihinaawa at kung tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So ito, magagawa lang natin ito kung clear, no? Maliwanag sa isip natin, sa puso natin, yung mission natin. No? Maliwanag sa isip at puso natin bakit tayo tinawag ng Diyos, bakit ka naglilingkod. No, yung reason, yung purpose mo. Bakit ka nandito sa ministry ito? Bakit ka nandito sa ganitong grupo? Ano yung purpose mo? Ano ba yung mission mo? No? Bakit ka diyan inilagay ng Diyos? Yun ang dapat nating alamin. Ayun ang dapat nating pagsumikapan na maisabuhay, magampanan, no, sa bawat isa po sa atin, no, yung pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang ating Panginoon Jesus, handa niyang harapin kahit pa ang kamatayan kasi alam niya na yung mission niya, no, na ito ay dapat niyang kaharapin, ito talagang dapat mangyari sa kanya. So ganoon din sa atin mga kapatid sa Panginoon. Alamin natin ano ba talaga yung purpose, bakit ka tinawag ng Diyos, diba? Bakit ka sa ganitong congregation, sa dito kang grupo tinawag at hindi doon sa ibang grupo, di ba? Siyempre, maraming mga religious group din, maraming mga reliyon ngayon. Bakit ka dyan tinawag? Siyempre, may purpose ang Diyos. Diba? Nandiyan ka, hindi para manira ng ibang grupo o ibang reliyon. No? Tinawag ka dyan para maglingkod sa Panginoon. Diba? Maparangalan ang Diyos. No? Hindi para manira ng ibang grupo, kundi tinawag ka ng Diyos dyan para maging kapakinabangan ka, tayo, no? Mai-render natin, no, may balik natin, magawa natin yung purpose ng Diyos, bakit tayo tinawag niya, no? So normal lang sa paglilingkod yung mga persecution na yan, as long mga kapatid na hindi tayo yung gumagawa ng kapalpakan, no, na ikakapahamak natin, no? Mahirap naman yung pinipersecute ka, no, napaparatangan ka dahil tama naman yung pinagsasabi nila kasi gumagawa tayo ng hindi maganda.
Pero at least kung gumagawa tayo ng mabuti na ayon sa kalooban ng Panginoon, wala kang kaba no? Wala kang takot, dumating man yung Panginoon, makakaharap tayo sa Kanya kasi ang ating sinusunod ay yung Kanyang kalooban. So yun lamang mga kapatid, at ang Diyos patuloy po na magpala sa bawat isa sa atin, patatagin yung ating pananampalataya, bigyan ng direksyon yung ating paglilingkod, maging malinaw sa bawat isa po sa atin yung pagkatawag at paghirang ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So yun lamang mga kapatid, at ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.